Hello po, mapagpalang araw po, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat mga kababayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Muli po, samahan niyo po inyong likod, si Kamanong, dito po sa Tambayan Makabayan. At tayo po yung magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong si Colonel La Chica. Mukha po yatang tuluyan na nilang hindi patatawag yung mismong nakakaalam po ng lahat ng intelligent mga kababayan, yung walang kamatayang confidential fund. Kung sino po ang head ng intelligent, ayaw po nilang ipatawag. Bakit kaya? Ito po ang balita. Komentuhan po natin. At komentuhan din po natin ang mga sagot ng mga crocodile farm di umano. Ito po, unahin po muna natin itong balita. At isunod po natin ang mga buhaya. Mukhang wala na talagang plano ang pinag-usapan ng impeachment, ha? Sa impeachment. Wala na talagang plano ang prosecution team na maipatawag pa ang dating head security ng Vice President na si Army Colonel Raymond Dante Lachica. Di ba dati, nag-uusap-usap lang sila. Oo. Nag-iisipan pa namin kung parang ayaw nga namin pitawag. Pero pag-uusapan pa ng Mukhang prosecution. ngayon naiisa na tono. Meron na talaga. Nag-iisa ng tono si kahapon sa Congressman Jervin Luistro. Oo. Tapos sa press ko ng iba, Lahat sila ganun halos eh. isa na tono. Ibig sabihin, nag-meeting na sila at meron na silang nabuong desisyon? Yes. Hindi lang categorical na sinabing ayaw. Pero yun ang Yun din ang yun ang suma total, ano, ha? Sino nag-confirma niya? Ayon po sa prosecution, sapat na umano ang mga naunang testimonya at ebidensyang nailahad upang ipakita daw pong aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Nabanggit ito pong si Colonel Lachica sa mga naunang testimonya kaugnay po ng 500 million pesos na confidential funds sa manoy ipinag-utos ni VP Sara Duterte na ilipat sa kanya. Samantalang sinabi ni Lachica na handa siyang tumistigo kung ipatatawag siya ng impeachment court na son. Si Colonel Lachica hinahanap ko eh. Biri mo, siya na nga po, siya po'y walang takot at handa po siyang humarap kung kinakailangan ipatawag po siya ng prosecution. Pero nangyayari po ba? Unbelievable. Ito po, pakinggan po natin ito pong mga crocodile farm di umano. Umpisahan na po natin silang pakinggan. Ito po. Yung dating congressman at ngayon po'y tagapagsalita nila na si Barbers. Pakinggan po natin si Barbers. Excuse me po. Let's talk about Colonel Lachica. Sabi nga ni Senator Raffy Tulfo, Erwin Tulfo, he is the missing link here. What is the reason why the prosecution still does not want to subpoena him? Okay, we've been asked that question several times. Okay. Diretsuhin ko ng hupa. Takot ho ba ang prosecution dahil baka mabaliktad kung if at all they made gains during the 18 days or 19 days of trial? Okay. Definitely hindi kami takot. Hindi takot ang prosecution. We are still assessing, if the statement that we might or the evidentiary value of the statements that will come from La Chica will be necessary for the prosecution. At this point in time, as we speak, Pinky, hindi pa namin kailangan eh. Why? Remember, yung allegations itong article na to, misuse, na-prove na natin yun. Lahat ng dokumentong lumabas mula sa opisina ng OVP, may pirma ni Vice President Sara Duterte. Number two, irregular liquid. Siyempre, lalabas ba yung pera pag walang pirma ng Vice President? Siya po ang Vice President. Siya nga po yung missing link. Pero yung missing link, ayaw po nila ipatawag. Dahil nga po, ang kailangan lang naman po siraan ng Vice President. Yung missing link na nakakaalam po ng intelligent, ayaw ipatawag. Paano nyo malalaman si Piatos, si Andy Lim? Hindi po ba? Paano nyo malalaman kung hindi nyo patatawag? Yung pinaka-head. Unbelievable. Ito pa po mga kababayan. Lukuhan na lang.
Binaril? Hindi raw natatakot ang prosekusyon na iharap si Colonel Dante Lachica na siyang sentro ngayon ng usapin ng confidential funds ng Office of the Vice President. Pero sa kabila niyan, pinag-aaralan pa rin naman ng prosekusyon kung dapat nga ba siyang gawing witness sa impeachment trial. Narito ang report. Sa pagtalakay ng confidential funds ng Office of the Vice President, umiikot lang ito sa usapang si Colonel Raymond Dante Lachica, ang tunay na nag-disburse ng milyon-milyong pisong pera. Siya raw kasi ang inatasan mismo ni Vice President Sara Duterte. Pero ang prosekusyon, hindi pa masabi kung ihaharap ba siya bilang testigo sa impeachment trial. Kung ang mismong lead house prosecutor ang tatanungin, I am more inclined not to present Lachica and Nolasco. My position is simple. For me, maliwanag na ang naging testimonya ni Gina Acosta. ganyan din ang pananaw ni House Private Ay, Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Personally, I don't think there's any more need for the chief. Pero paglilinaw ni Attorney Capunan, hindi sila natatakot sakali mang tumistigo ito. It's not in our vocabulary. No. Natatakot is not in our vocabulary. We're here to speak to the truth. Hindi natatakot pero ayaw pong ipatawag. Siya nga nakakalam lahat yung sa confidential. Siya nakakalam lahat sa intelligent. Hindi po ba? Sa mga informant. Hindi po ba? Sa mga asset. Siya ang may alam sa lahat. Pati sa alias. Pati sa lahat ng gastos. Siya po nakakalam. Pati sa binili ng gamot. Pagkain. Hindi po ba? Alam niya lahat, pati pinambili ng lamesa, saka yung upuan. Hindi po ba? Yung lamesa, upuan, gamot. Alam niya po lahat yon, pero ayaw ipatawag. Bakit kaya? Ito pa po isa, mga kababayan. Si Adyong. Ibang klase itong mga taong ito. Ginagawa tayong tangat bobo ng mga tao na ito. Kaysa naman maipit ako ngayon. Hindi na kailangang iharap sa impeachment court ang dating security commander ni Vice President Sara Duterte na si Colonel Raymond Dante Lachica ayon sa prosekusyon. Kahit pa pinangalanan siya ng 2 hostile witnesses kaugnay sa paggasto sa daang-daang milyong pisong confidential funds ng tanggapan. Pero para kay Senate President Sherwin Gatchalian, mabuting imbitahan si Lachica dahil sa kanya nakaturo ang money trail. Ang report ihahatid sa atin ni East Cruz. Sa tingin ng prosekusyon, hindi na kailangang presenta sa impeachment court ang dating VP Security Commander na si Colonel Raymond Dante Lachica. Sa kabila ito ng salaysay ng hostile witnesses na staff ng Office of the Vice President na sina Lemel Ortonio at Gina Acosta na si Lachica ang pinagbigyan ng kalahating bilyong pisong confidential funds at gumastos para sa ilang confidential activities. We may not no longer require request the impeachment court to issue a subpoena to Mr. Colonel Lachica. We have already established the fact that there was a misuse, and the one who ordered the transfer of these funds, again, leading to the misuse of the confidential funds is the Vice President. Pero kung si Senate President Sherwin Gatchalian ang tatanungin, mainam na iharap sa witness stand si Lachica. If you follow the money trail, Tama naman, kasi siya tinuturo eh. Siya ang commander head. Siya ang nagpatakbo. Hindi po ba? Bakit natatakot kayo? Kasi ayaw nyo malaman ang katotohanan. Hindi po ba? Dahil ang tanging layunin lang naman ninyo, unang-una, kangaroo. Pangalawa, fishing expedition. Pangatlo, siraan ng kredibilidad ng Vice President dahil wala naman kayong matibay na ebidensya sa paggamit ng confidential intel pan ng Vice President. Kasi mismo yung head officer na may kinalaman sa intelligence ng Vice President at yon ang kanyang pinagkatiwalaan humawak, mag-imbestiga ng dapat imbestigahan sa mga gusto ng Vice President, lalong-lalo na sa kalaban ng gobyerno at sumisira sa ating mga kabataan, sa ating mga eskwelahan, ang mga makakaliwa. Hindi po ba? Nakita nyo naman, nung maging DepEd Secretary siya, meron po bang mga nabuang na kabataan? Meron po bang namaril na mga kabataan nung siya'y DepEd Secretary? Meron po bang nanaksak na mga kabataan, mga estudyante?
nung siya'y DepEd Secretary. Kasi doon mo makikita ang maayos na paggamit ng kanyang intelligent, confidential fund. Hindi po ba? Ngayon, palalabasin po nitong prosecution, ito pong mga tinatawag ni Kiko Barsaga na mga buhaya nasa crocodile farm. Yung mga pahayag daw po nila Acosta, okay na. Okay na kasi nirelease yung pera. Pag-release ng pera, pirmado ng ating Vice President, ibinigay kay Colonel Lachica, doon na lang matatapos. Kailangan paniwalaan natin. Hanggang doon na lang kila Acosta. Mga kabayan, huwag na tayong pumunta kay Lachica. Pero isang damukal po ang ginagawa nilang paninira. Isang damukal na alias. Mga alias na ginagamit po sa intelligent para po itago ang pagkakakilanlan ng mga informante, mga informant, mga investigador. Lalong-lalo po nanganganib ang mga buhay ng mga ito. Di po ba? Bakit ayaw nilang ipatawag? Sinisiraan nila ng husto. Nahandyan yung wala kamatayan na si Piatos. Sila Andy Lim. Meron pang nagrereklamo, nakakapangalan pa raw niya, kaapelido, si Hontiveros. Ka-birthday pa raw niya. Ganon din yung isang senador, Lapid. Mga kababayan, at napakarami pa na sinasabi. At gustong-gustong malaman ng Tulpo. Pati nga Tulpo, gustong-gustong malaman kung totoong tao po ba itong mga aliases. Bakit ayaw ipatawag, mga kababayan? Dahil tapos na ang boxing. Pag tinawag nila, mga kababayan, dahil kung ayaw nila ipatawag, lagyan natin ang logic muna. Kaya ayaw nilang ipatawag kasi hindi yata nila nasuhulan. Di umano. Hindi yata pumayag na ang kanyang kredibilidad ay ipagpalit sa pera. Ang kanyang karangalan na pinaghirapan bilang Colonel ng Armed Forces of the Philippines, mga kababayan, isang army, isang marine, hindi niya kayang ipagbili ang kanyang karangalan dahil lang sa pera. Hindi naman po lahat ng men in uniform ay nabibili yata sa pera at natatapalan ng kwarta. Baka kasi ganun po ang prinsipyo ni Colonel Lachica. Kaya po hindi po nila pwedeng iharap ngayon diyan po sa Senado. Kasi yung katotohanan na sasabihin, hindi po yung nasa script lang nila. Hindi kaya? Kasi pag nagsalita po yan ng katotohanan, wala na pong silbi ang impeachment sa confidential intel fund. Tapos na po ang boxing. At tayo naman pong nakakasaksi, mga kababayan, nakikita po natin ang ginagawa nilang fishing expedition na wala pong pakialam na ubusin ang ating buwis sa walang kakwenta-kwenta na impeachment dahil pang sariling interest lang ang gusto nila para manatili sa kapangyarihan, para po hindi na sila managot sa mga ginawa nilang korupsyon, pagnanakaw di umano sa ating bansa. Kaya kailangan nilang i-impeach ng Vice President. Protection ng bawat isa. Hindi po ba? Kaya dito po sa ginagawa nilang impeachment, tayo po ang talo. Real talk. Tayo pong mga taxpayer ang talo. Pangsariling interes ang layunin ng mga demonyo, walang niya, ulupong, mga buhayang politiko sa ating bansa, di umano. Pero pera po natin, buwis po natin ang ginagamit sa mga pangsariling interes nila. Kawawang kawawa po tayo sa mga hudas na yan. Hindi kaya? Grabe, no? Isang babae, isang vice president, pinagtutulungan ng mga ulupong, mga buhaya, mga magnanakaw. Di umano, isang vice president,
takot na takot sila. Bakit sila takot na takot sa Vice President na isang babae? Takot magmula sa Malacanang. Natatakot na maging presidente. Bakit ayaw nilang labanan ng parehas ang Vice President? Pilit nilang sinisiraan. Confidential fund, sisiraan mo. Lahat kayo may confidential fund. Takot na takot kayo. Bakit kayo takot? Bakit? May tinatago ba kayo? May kinatatakutan ba kayo pag naging presidente ang Vice President? Nagtatanong lang tayo mga kababayan. Bakit kayo natatakot? Pangulong Marcos. Bakit ka natatakot maging presidente si Inday? At pinayagan mo ma-impeach? At pati tagapagsinungaling mo, di umano, gustong-gusto rin ma-impeach ang Vice President. Lahat kayo halos. Pati ahensya ng gobyerno nagagamit. Pati institusyon, Senado, Kongreso. Bakit kayo takot na maging presidente si VP Sara? Pwede nyo naman talunin sa halalan. Bakit kailangan nyo pang siraan ang siraan? Gamit ang aming buwis. Nilulubog na kami para ng dagat ang aming bayan. Ang aming barangay para ng dagat. Pero ang ginagawa nyo, paglulustay ng pera para lang mapabagsak ang mga Duterte. Pwede nyo naman talunin sa halalan. Ibang klase kayo, mga hindut kayo. Kaya ang taong bayan, ang tingin sa inyo, nakita nyo? Ano na tawag sa inyo ng taong bayan? Mga buhaya, ulupong, lupin, mga magnanakaw. Di umano, yan ang mga alias ninyo. Hindi na kayo nahiya. Dadalin yan hanggang sa kaapu-apuhan nyo ang mga alias nyo. Mga buhaya, mga magnanakaw, mga ulupong, lupin. Di umano, yan ang mga alias nyo. Pero sa kapal ng pagmumukha na ninyo, sa sobrang kapal na ng mga balat ninyo sa kahihiyan, wala na dahil kumapal na, wala na kayong kahihiyan. Di umano, mga kababayan. Yan po mga kababayan, na kinatatakutan po nila dahil ang logic, hindi po nila nabili. Hindi po nila nabili ang prinsipyo, dignidad ni Colonel Lachica. Kaya, di umano, hindi nila kukunin at ayaw na nilang gawing witness ng prosecution. Hindi kaya. Meron pa po tayong natitirang mga men in uniform na hindi nasisilaw sa pera. Kasi kung nasilaw po sa pera, si Colonel Lachica, matagal na pong tumistigo yan. Hindi kaya parang si Trillanes. Si Trillanes ay isa rin pong men in uniform na tinatawag na sundalong kanin. Di umano. Nakita nyo naman po. Sa dami ng kulay ni Trillanes na tinatawag na sundalong kanin, di umano. Dahil yata silaw sa pera at sa maleta, di umano si Trillanes. Nakita nyo naman po ang paninindigan. Pwede sa pula, pwede sa dilaw, pwede sa pink. Unbelievable. Buti na lang, hindi ganyan si Colonel Lachica. Maraming salamat po mga kabayan at siyempre po, isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na hindi po nila magawan ng kawalangian at kasamaan si Colonel Lachica at siyempre po ang ating Vice President at ang pamilya Duterte. Mailayo po sila sa kapahamakan. Maraming salamat po sa inyong mga dasal. At thank you rin po mga kabayan sa inyo pong mga suporta sa ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa inyong mga comment, like, share, and subscribe. At patuloy pong nagsusubscribe po. Thank you po sa inyong lahat. Shoutout po, ingat-ingat po kayo. At maraming salamat din po sa inyo pong mga tulong at biyaya sa inyo pong Tambayang Makabayan. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At tiis-tiis lang po tayo mga kababayan at samahan po natin ang maraming dasal at panalangin nang tayo po'y maingatan sa kapahamakan. God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.